Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaprobinsyano. Gabi na naman. Ito lang talaga ang oras bakante natin dahil nagtatrabaho po tayo sa buong maghapon. At kahit pa man ay alas 5 lang kami nag-uwi pero meron pa rin mga kinakailangan na unahing gawin bago tayo proceed dito sa tinatawag nating sadlay pag-vlog. At sana maintindihan tayo at supportahan niyo ako sa aking channel, Roldan Mix TV. Nakaraan nating video, kikita nyo wala kasing nanonood doon. Pero di bale, kahit ano pa man yan, hindi ako magsasawa na magbigay ng gumawa ng mga vlog YouTube channel. So karugtong ito sa vlog ko, video na magatan ko doon ng gaano kaganda yung magiging skilled worker kaysa ibang mga trabaho bilang isang simpleng tao. Hindi na natin patagalin pa. Pamagat nito ay kung ano yung mga hakbang ang nagagawin para magiging skilled worker tayo. Pansin ko kasi meron pa ring mga tao na gusto mag-skill pero walang gaano idea kung paano nila gawin. Kasi ang buhay, ang mga bagay-bagay step by step yan kahit paman sa pagtatrabaho natin para sa preparasyon, di ba, hanggang sa gawin na natin yung gusto natin gawin. Yun yung big sabihin dito na magiging isang ganap tayo na skilled worker. Biruan, metro o eskwela. Ang ibig sabihin nito ng metro ay kailangan dapat ka marunong magbasa ng metro, mga nakasulat doon sa mga eskwela, metro, di ba? Kasi may mga number doon, paano yon babasahin kung ano yung mga nakalagay doon. Mula sa sentimetro, which is karamihan kasi sentimetro lang naman at saka millimeter ngayon, lalo na sa doon ka magtatrabaho sa mga kumpanya, mga building, lalo na sa Maynila, at saka kahit saan pa man. Yun yung dapat nating unang pag-aralan talaga, metro. Ganyan lang mga kaprobinsyano. Kasi pag hindi kasi tayo marunong niyan, hindi tayo magiging maayos na skill niyan. Kahit marunong pa tayong gumawa, basta hindi tayo marunong magbasa ng method. Kasi doon natin malalaman kung ano yung mga sukat at ano yung natin siya isagawa. Isama kasi yun sa mga plano natin. Halimbawa gagawa tayo ng mga bagay-bagay o sabihin natin DIY or bahay. Kung di natin alam, lalo na kung may mga magtatrabaho tayo sa mga kumpanya, sasabihin sa atin ano yung mga sukat, di tayo marunong. Mga numbers lang naman kasi yan. Kaya madali lang nating pag-aralan yan basta may kuha natin yung technique. Sa susunod video, isa yun sa mga gagawin nating video. Pangalawa, standard. Kasi kahit ano bang karunungan mo, di mo alam ano yung mga standard ng paggawa. Mga simple lang. Yung sa probinsya, yung paggawa ng bahay. Dalasan lang kasi doon yung tana at pinto at saka mga saingan, abuhan kung tawagin sa amin sa Bisaya, mga ugasan, mga lamisa, bangko, o upuan. Yun yung mga isa sa mga standard, di ba? At talaga yun sa mga kailangan nating matutunan rin at pag-aralan, yung tinatawag na standard. Kaya di natin yun pwedeng baliwalain. Kasi doon masusukat yung skill ka ba talaga. Kasi alam mo yung standard. Kasi pag hindi mo alam yung standard, kahit ano kagagaling gumawa, pangit tingnan kung hindi maayon sa standard yung mga gawa natin. Kaya dapat alam natin yung mga standard. Yung karamihan sa makikita natin sa mga kadalasan sa mga probinsya, yung mga saingan, pagkalayo-layo ng mga pagkataas-taas ng gitawag kong gabuhan. Magsaing sila, yung kaldero sa taas masyado. Kakinto-kinto na. Ang sahay, magkuhan pa tungtong, patawag ka na bangko or isang tungtungan. Pwedeng taas. Lisod kayo. Kay usan din na wala ta kabalo sa mga standard. Basta nakahimo lamang ta. Unang dapat jud na to mahibawan unsa ng mga standard. Okay, katulo, mga gamit kailangan nating alam din natin yung mga gamit natin, gamitin natin at saka kabisaduhin natin yung mga gagamitin natin. Isa yun sa mga kailangan natin para magampanan natin yung pagiging skilled natin. Kasi doon sa mga mag-apply ka kasi sa kumpanya, karamihan maasa na yung mga supervisor natin na alam na natin yung mga gagamitin natin. Kaya kailangan talaga ay kabisaduhin natin. Hindi man lahat pero marami-rami din. Ako nga, aminin ko hindi ko man alam yung mga kasi high-tech na ang panahon ngayon. Meron talagang mga gamit na hindi natin alam. Tsaka pagkadami-dami yung talagang gamit sa bawat skill. Meron, sana naintindihan natin. Pangapat, ugali, kailangan nating ayusin yung mga ugali natin. Kailangan na pasensya tayo at saka honest din tayo. Yung mga kadikit niya trabaho, kailangan na honest tayo palagi. Hindi yung markabahala na hindi pwede yan. Doon masisira yung trabaho natin. Dapat palagi natin gawin yung tama. Yun yung pagiging honest natin. Maayos na paggawa. At saka yung pasensya, kasi karamihan talaga. Kaya nga yung iba hindi na nag-construction ayaw mag-construction. Kasi yung pasensya nila maiksi lang talaga. Kasi dito sa construction, yung lahat ikaw masusunod kahit gaano ka pagkagaling yan or gaano ka katalino. Dapat pasensyahan mo talaga at ayusin mo talaga yung ugali. Saka hindi ka magiging successful kung hindi maayos sa kahit anong larangan ng buhay at pagtatrabaho. Gusto mong masensyo o umangat kahit hindi man lang sa pira,
sa mararating mo. Kasi dito sa construction, hindi lang tayo nandun nakapokus kung saan tayong lugar nandun. Halimbawa sa Pilipinas, kasi Pilipino tayo. Pwede tayong makarating sa iba't ibang bansa para magtrabaho din. Kung maganda yung pinapakita mong ugali at saka nakasanayan mo, yung pag-ugali, nandun na rin yung pagdarasal. Siyempre, ugali rin. Makaparating ka talaga sa gusto mong marating. Saka kasi kahit pa tayo ay tayo na yung alam natin na atin magaling tayo o ano man yun. Kailangan pa rin nating bigyan yung iba na kasi tayo na lang magpasensya ba. Oo. Hindi tayo perfect, tandaan natin. Hindi tayo perfect sa lahat ng panahon at oras. Kailangan natin na flexible ba gagawin natin na kaisipan. Hindi pwede yung sobrang pagkaastig kumbaga na yung sa atin talaga ang tama. Kasi lahat naman tayo kahit malaki yung pinag-aralan natin, hindi pa rin tayo ma-perfect lalo na tayong yun lang ang masasabi ko. So sa panglima, ito pala yung sinulat ko. Marami itong hindi sunod-sunod. Isunod ko na lang yung panganay, no. Ito yung pag-initiative natin. Hindi ka kailangan kasi pag skilled ka, kailangan mayroon ka talagang initiative. Kailangan yung mind, yung isipan mo smart kumbaga. Kasi sa initiative doon mo makukuha yung mga paraan lalo na pag mahirap na gawin yung pagdesisyon kumbaga. Minsan kasi talaga mayroong mga supervisor natin na mahirap intindihin, mahirap kausapin, mahirap makipag-ugnayan. Kaya hindi naman pwedeng lagi tayong nagtatanong ganito. Kailangan mayroon talaga tayong initiative. Pero sa bagay, sa pagiging dami kasing skill, klase-klase. So kung saan ka nababagat sa palagay mo, yung hindi gaanong gumagamit ng mga initiative, doon ka na lang. Kasi ang alam ko, yung pagiging karpintero, isa sa mga mahirap talaga, no, na skilled man. Na gumagamit talaga ng initiative. Yung welder kasi, ang daming klaseng welder, saka ang hirap rin. Pero hindi naman kasi yung lalo na sa mga malakihang trabaho, yung welding ka na lang, maginang-hinang ka na lang doon sa mga malalaking tubo. Hindi naman yung ganong kwan. Doon lang yung pumapasok yung mga initiative masyado, mga DIY, maraming mga tabas-tabas, maraming mga halimbawa gate, may mga design, di ba? Yun yung mga gagawa ka ng bubong. Isa talaga yun. Kasi yung bubong, doon mo kaya pag-isipan mabuti kung ano yung pinaka magandang gawin, no, sa trabaho mo. Kasi halimbawa kung ilagay mo dito, maganda naman siya pero ganito yung kalalabasan. Kasi sa lahat ng mga bagay ay mayroong mga negative na kaakibat. So, pag-isipan mo ngayon ng maayos. Mayroong kasing mga bagay-bagay. Basta kailangan talaga ng initiative, no, talino sa mga bagay-bagay. Maparaan ba? Kasi yung mga offset, ganun. Okay. Ang kasunod naman, pagiging libor. Kung kinakailangan maglibor muna tayo, maglibor muna tayo. Kasi tinutuklas pa natin yung mga bagay-bagay. Pag-aralan pa natin ng maayos. Papasok dito yung pag-uugali. Kahit marunong na tayo, kailangan pa rin natin tumuklas. Kasi ang pagtuklas sa mundo, para sa akin, walang katapusan. Kumbaga, tuklasin mo yung mas higit pa sa alam mo. Kumbaga, tingnan mo muna yung idea niya. Saan yung mas maganda. Kasi isa rin dito, masabi ko, huwag tayong mag-focus sa isang skill. At pangwalo, ito na, pagmamahal sa ayun mga kaprobinsyano. Kala ko naka-video na ako, yun, no? Lagi silang nagpausok. Kasi inaano nila yung lamok. Dapat kasi walang lamok. Huwag tayong matakot yung lamok kasi maliit lang yan. Saka tulad ng sinabi ko, palagi tayong darasal. Kasi hati na yung kuha natin yung time natin. Darasal na dapat di tayo nagbablog, nagdarasal na focus tayo sa darasal ng Panginoon. Pero gusto nating mag-vlog tao lang tayo. Kaya yun, bahala na si Lord. Panghuli, pero pinaka-importante. Panghuli, ang pinaka-importante sa lahat ay ang safety. Kailangan talaga tayo safety sa ating paggawa. Hindi tayo pwedeng gawa lang ng gawa sa kung paano natin gumawa ng ligtas. Kahit sa simpleng pagpupukpuk lang kasi yan, pwedeng mapupukan yung kamay natin, kung ano man yan. Kahit saan naman talaga. Kahit hindi sa pagiging skill worker ng construction skill, no, safety talaga. Kahit sa bahay, kahit ngayong muha ng isda, di ba? Naglaod. Pag hangin, masyadong makulimlim, parang may darating na bagyo. Ayaw nilang pumunta sa laod kasi safety nga. Iniisip nila yung safety. Kaya isa rin yun sa pinaka-importante, yung safety. Kasi di talaga maiwasan nyo, no? Nung trabaho, lalo na pag doon ka na sa mga malalaking bahay, aakyat ka sa bubong, kadelikado talaga. Sobra. Lalo na pang ilang palapag na yan. At saka sa kumpanya rin, ganun rin. Lalo nang malayo doon ng pagitan, lalo na pag nandun ka sa mga subkon. Basta kay importante may makita silang accomplishment. Hindi na nila inanong kung paano nila ayusin yung pagtupad yung safety. Isa alang-alang pa rin natin yung safety. Kaligtasan natin. Kung alanganin, hindi naman tayong magsabi ng maayos. Pero sa mga tao ng probinsya, sanay kasi yun sila. Sos, mga bukid, mga sapat, kahoy, yung tinutulay nila na papasaan ba ng mga kahoy. Tapos
tinutulay pa yan, akyat ng mga niyo, ganun. Pero hindi lang kasi doon lahat ng usapang safety. Ako nga, nasipyat pa rin ako sa bukid sa mga ganyang sinasabi ko, pero minsan may kamali at saka yung sinasabing malas natin maiwasan yun. Kaya nga lagi tayo magdasal para maiiwas tayo sa mga sinasabing malas. Hindi lang sa pag-aakyat yung, halimbawa, gumagamit tayo ng mga machine doon na gagamit ng mga power tools, di ba? Alam ko hindi ko napaliwanag lahat, no? Kasi tao lang tayo at saka limitasyon yung mga kakayahan natin. Sana yung ating nasabi bigay ng inspirasyon at saka hunting idea para sa atin. Sa sunod, yung mga sinasabi ko doon, lalo na yung metro, standard, ano pa man yun. Yun yung mga importante, di ba? Initiative, importante rin. Pero yung metro, standard, gamit sa sunod na vlog. Siguro yung mga gamit, kayo na lang magtuklas noon. May mga Google naman kung paano. Pero yung metro, standard, yun, isi-share ko sa inyo sunod na video. Sana palagi kayo makasubaybay sa mga video natin kasi marami tayong video pwede ikita, no? Ang pagkuhanan ng araw. Yun nga, sabi ko, dandahan lang kasi tao lang tayo, isa lang yung katawan natin at saka kailangan nating kumita. Wala pa kasi tayong kita. Kaya kailangan muna tayong magtrabaho. Hindi tayo umasa doon. Basta at least masaya tayo sa mga ginagawa natin tulad nito. Yun lang naman ang buhay. Kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Basta hindi ka nakaapak ng ibang tao. Yun lang naman ang importante. Nakasakit ka ng ibang tao, yun ang mahirap. Okay, ano pa ba yung gusto natin sabihin? O ipaliwanag mga kung paano gawin. Papaliwanag rin natin dito. Sa ngayon, inuuna ko lang kasi muna to. Sana palagi kayong makasubaybay, mga suporta, at mag-like and share and comment. Kahit comment lang, masaya na ako. Kung mayroon man. Basta tulad ng sinabi ko, maraming pulutan ng aral dito na babahagi ko. Kaya sana huwag kayong mawawala. Okay, hanggang sa muli, ito ang Roldan Mix TV. Gabi na talaga.